Good day mga ka-idol, update tayo sa double header Wednesday ng inyong PBA. Sa first game, naglaro ang Meralco Bolts kontra sa Terra Firma Jeep sa score na 86-83. Nanalo nga ang Meralco Bolts coming from behind win. At naging best player of the game ay si Bong Quinto na kumana ng 18 big points. At 6 rebounds para pangunahan ang Meralco Bolts. Tatlong players ng Meralco Bolts ang nasa double figure. Si Bong Quinto 18, Torres 15, Almasan 14. Samantala sa Terra Firma Jeep, 4 na players. Si Chongson at si Holt kumana ng 20 big points. Diliano 11 at si Ramos 11. Kaya ang standing ngayon ng Meralco Bolts ay 3 win and 3 losses. Inaabangan na ang mga susunod na laban ng Meralco Bolts. Samantala sa second game naman naglaro ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Converge Fiber Xers sa score na 110-90. Nanalo ang Rain or Shine Elasto Painters at naging best player of the game ay si Big Bo Belga na kumana ng kauna-unahan niyang triple-double at siya rin ang kauna-unahang triple-double or nakakuha ng triple-double para sa Rain or Shine Elasto Painters na kumana ng 25 big points, 10 rebounds at 10 assists. Samantala si Santillan 23, Karakot 15, Ildefonso 15, Mamoyak 10. 5 players ng Rain or Shine ang nasa double figure. Samantala sa Converge, 4 na players ang nasa double figure. Si Arana 20, Winston 14, Stockton 13, Santos 12. Para naman sa Converge Fiber Xers, ang mga susunod na laban ni Coach Yao, ayon sa kanya, hopefully daw magtuloy-tuloy na ang kanilang swerte para maingat nila ang kanilang standing. Samantala, isang breaking news, matapos nga ang laban ng Barangay Ginebra kontra sa Magnolia Pambansang Manok Templados, nakitaan si Calvin Abueva na nagdi-dirty finger ng live sa mga fans. Kaya naman pinatawan na nga ito ng PBA Commissioner's Office ng 1 game suspension at 20,000 pesos na fines para kay Calvin Abueva. Sa susunod na laban ng Magnolia kontra sa Elixir Warriors ay hindi makikitaan or hindi makikitang maglalaro si Calvin Abueva dahil sa suspension. At binantaan ito ni Commissioner Willie Marshall na kung uulitin pa niya ang nasabing insidente ay mas malaking pataw na parusa at pagkakasuspindi. At ayon mismo kay Commissioner Willie Marshall, kung meron siyang problema sa mga fans, pwede niya kausapin ang committee para ang mismong committee at ang mga PBA commissioners ang mag-usap sa fans para ito mapaalis. Kaya naman hindi basta-basta magbibigay ng aksyon si Calvin Abueva nang hindi naaayon sa karapatan pantao ng mga PBA fans. Samantala, isang breaking news, ayon nga sa ating insider, isang posibleng negotiation daw ang nagaganap ngayon sa San Miguel Vermin at ang Meralco Bolts. Opo, involving nga dito si Muala Tautua. Si Muala Tautua ay inilagay na sa trading block ng San Miguel Vermin. Isa sa mga dahilan ay hindi na maganda ang nagiging performance niya sa mga huling laban ng San Miguel Vermin. Although nananalo ang San Miguel Vermin, pero kinakailangan ng San Miguel Vermin ang serbisyo ni Muala Tautua. Kinakailangan maiangat niya ang kanyang performance para bumaba ang minuto ni Junmar Fajardo habang nasa elimination pa ito at magkaroon siya ng kumpiyansa. Pero hindi ito ang nangyayari at hindi ito ang gusto nilang makita kay Muala Tautua, dahilan para pag-isipan na ng management ng San Miguel Vermin na maghanap na ng baback up kay Junmar Fajardo na magkukumplement kay Junmar Fajardo. Kinakailangan kasi ni Junmar Fajardo ng isang mataas na minuto na pahinga para sa darating na crunch time ay magkapakinabangan ng San Miguel Vermin. At ayon nga sa ating insider, si Raymond Almasan daw ang posibleng ipalit kay Muala Tautua kung sakaling mang matuloy ang negotiation na nagaganap ngayon para sa San Miguel at Meralco Bolts. Kinakailangan ng San Miguel si Raymond Almasan na lalong-lalo na na-improve niya na ang kanyang outside shooting. At the same time, bonus na lang daw ang mga scoring ni Raymond Almasan para sa San Miguel Vermin kung matutuloy ito. Kinakailangan kasi ng San Miguel Vermin ng isang big man na mayroong shot blocking ability at rim protector or
ring rebounder. Kinakailangan talaga at hindi lang siya magbibigay ng puntos at posibleng makatulong pa ito kay Junmar Fajardo habang nasa elimination pa. Kaya naman pinag-iisipan na ito ng mabuti ng San Miguel at ng Meralco Bolts dahil hindi naman nakakatulong ng malaki si Raymond Almazan din sa Meralco Bolts dahilan para maghanap sila ng katulad din ng kay Muala Tautua na posibleng makatulong sa Meralco Bolts para maiangat ang kartada ng Meralco Bolts. Kaya naman inaabangan ang nasabing negotiation kung matutuloy ba ito. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Herbin Arcio, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Edgardo Soria, Bonit Lin, Rodolfo Palamores, Kagawad Kat sa Kinulukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.